Attorney, gawin mo ang lahat. I need those papers to say na hindi dugo ng mga Villanueva ang batang yan. Ayokong magkaroon ng kahit anong karapatan ang babaeng yon sa yaman ng pamilya ko. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa makapal na pinto ng Nara at sumaksak ng diretso sa aking dibdib. Nakatayo ako sa labas ng silid-aklatan. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang hawak ang palanggana ng maligamgam na tubig at bimpo. Ang singaw ng mainit na tubig ay humahalik sa aking pisngi, ngunit ang naramdaman ko ay ang lamig na tila nanggaling sa kailaliman ng yelo. Iyon ang boses ni Doña Celestina, ang aking biyenan, at ang tinutukoy niyang bata ay walang iba kundi si Sandro, ang aking anak, ang sarili niyang apo na kasalukuyang nag-aapoy sa lagnat sa aming silid. Hindi ako nakagalaw. Ang aking mga paa ay tila ipinako sa makintab na sahig na marmol na araw-araw kong niluluhuran upang linisin. Sa loob ng 5 taon, tinanggap ko ang bawat pangungutya, bawat tingin na puno ng pandidiri, at bawat utos na nagpapababa sa aking pagkatao sa pag-aakalang balang araw ay matatanggap din nila ako. Ngunit ang narinig ko ngayon ay hindi lamang pang-aalipusta. Ito ay isang hatol ng kamatayan para sa kinabukasan ng aking anak. Dahan-dahan kong ibinaba ang palanggana sa sahig. Ang tubig ay gumawa ng maliliit na alon, tahimik at walang imik. Tulad ng aking pagdurusa, pinihit ko ang seradura ng pinto. Kailangan kong makausap si Leandro. Siya ang ama. Siya ang nakakaalam ng katotohanan. Hindi siya papayag sa kahibangan ng kanyang ina. Bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang isang tanawin na dumurog sa natitira ko pang pag-asa. Nakaupo si Leandro sa kanyang mesa, nakayuko, hindi makatingin sa akin ng diretsyo, ngunit hindi ang kanyang karuwagan ang nagpatigil sa akin, kundi ang bagay na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Doon, nakalatag ang lumang kwaderno ng aking lola. Ang kwadernong iyon ang nag-iisang pamana ng aking pamilya, puno ng mga guhit at disenyo ng mga katutubong habi na iniingatan namin sa loob ng ilang dekada. Ngunit ngayon, ito ay gutay-gutay na. Ang mga pahina ay pinunit ng marahas at nakita ko ang ilang bahagi na nakadikit sa moodboard ng bagong koleksyon ng Villanueva Textiles. Ang aking lalamunan ay nanuyo at ang aking paningin ay nanlabo dahil sa luhang nagbabadyang pumatak. Ang sakit ay hindi pisikal, kundi kaluluwa ko ang hiniwa. Leandro. Ang boses ko ay basag. Halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Bakit? Bakit nasa iyo yan? Bakit sira-sira na ang pamana ng lola ko? Nag-angat ng tingin si Leandro, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kahihiyan. Hiraya, I'm sorry. Mama needs inspiration for the gala. Sabi niya wala namang halaga yan dahil luma na. Wala namang halaga? Inulit ko ang mga salita at sa bawat pantig ay nararamdaman ko ang pagguho ng aking mundo. Leandro, buhay ng pamilya ko yan. At narinig ko ang sinabi ng mama mo. Plano niyong itanggi si Sandro? Anak mo siya. Kamukhang-kamukha mo siya. Bago pa man makasagot si Leandro, narinig ko ang matunog na paglakad ng takong mula sa likuran. Ang bawat hakbang ay may bigat ng kapangyarihan at kalupitan. At sino ka para sumbatan ng anak ko sa sarili niyang pamamahay? Ang boses ni Doña Celestina ay matalim at malamig. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Mabuti at narinig mo. Mas mapapadali ang trabaho ko. Layasan mo ang bahay na ito, Hiraya. Isama mo ang bastardong anak mo. Hindi bastardo si Sandro. Sumigaw ako. Ang galit ay sumiklab mula sa kailaliman ng aking pagtitimpi. Dugo niyo siya at yung mga disenyong yan. Ninakaw niyo yan sa akin. Tumawa ng mapakla si Doña Celestina. Lumapit siya sa akin at tinignan ako mula ulo hanggang paa.
na para bang isa akong basahan na kailangang itapon. Ninakaw. We elevated it. Kami ang nagbigay halaga sa basura ng pamilya mo. Wika niya ng may ngiting puno ng lason. At tungkol sa anak mo, may mga litrato kami, Hiraya. Ikaw at ang driver. Madaling gumawa ng kwento kapag ang kalaban mo ay walang pera at walang pangalan. Sa tingin mo, sino ang papaniwalaan ng korte? Ang respetadong pamilya, Villanueva, o ang katulong na ambisyosa? Tumingin ako kay Leandro. Nagmamakaawa ang aking mga mata. Leandro, sabihin mo sa kanya. Alam mong tapat ako sa'yo. Alam mong ikaw lang. Please, ipagtanggol mo naman kami ng anak mo. Lumingon si Leandro sa bintana. Tinalikuran ako at ang katotohanan. Ang katahimikan niya ay mas masakit pa kaysa sa mga insulto ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang asawang minahal ko at pinagsilbihan ay namatay na sa aking paningin. Guard! Sigaw ni Doña Celestina. Ilabas ang babaeng ito at ang kanyang anak. Siguraduhin niyong wala siyang madadalang kahit ano maliban sa suot niya. Wala akong nagawa ng bitbitin ako ng 2 malalaking gwardya. Nagpumiglas ako, hindi para sa sarili ko, kundi para kay Sandro. Tumakbo ako paakyat sa kwarto. Dinampot ang aking anak na nanginginig at mainit na parang baga. Wala akong nakuha na gamot, wala akong nakuha na damit, tanging ang kumot na nakabalot sa kanya. Kinaladkad nila kami pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang ay pasa sa aking dignidad. Nang makarating kami sa pintuan, itinulak ako ng gwardya palabas. Ang malakas na ulan at hangin ay sumalubong sa amin ng walang awa. Ang langit ay galit, tila nakikisama sa unos sa aking puso. Basang-basa ako agad at niyakap ko ng mahigpit si Sandro upang protektahan siya mula sa lamig. Sa pagmamadali at gulo, nakita ko ang isang tsinelas ni Doña Celestina na tumalsik palabas ng pinto at nahulog sa putikan sa aking paanan. Automatiko, yumuko ako. Ang katawan ko, na nasanay sa 5 taon ng paglilingkod at pagpapakumbaba, ay kumilos ng kusa upang pulutin ito at linisin para sa kanya. Ang aking kamay ay nanginginig na umabot sa maruming tsinelas. Ngunit nang mahawakan ko ang goma, natigilan ako. Tumingala ako at nakita ko si Doña Celestina na nakatayo sa may pintuan, nakangisi. Hinihintay akong magpakumbaba sa huling pagkakataon. Nakita ko si Leandro sa likuran niya. Nakayuko pa rin. Dahan-dahan, binitawan ko ang tsinelas. Hinayaan ko itong malunod sa putik. Tumayo ako ng tuwid, sa kabila ng bigat ni Sandro sa aking mga bisig, sa kabila ng panginginig ng aking tuhod. Tinignan ko sila sa mata, isang tingin na puno ng sakit pero wala ng takot. Wala ng salitang lumabas sa aking bibig. Tinalikuran ko ang mansyon na naging bilangguan ko. Naglakad ako sa gitna ng dilim at ulan. Ang kalsada ay mahaba at walang katapusan. Ang bawat patak ng ulan ay parang karayom sa aking balat. Si Sandro, na kanina pa umiiyak dahil sa init at sakit, ay biglang tumahimik. Ang katahimikan na yon ay mas nakakabingi kaysa sa kulog. Hinawakan ko ang kanyang noo. Mas lalo siyang uminit, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging napakabigat at napakahina. Wala na siyang lakas upang umiyak. Anak! Sandro, kumapit ka. Bulong ko sa hangin. Ang aking boses ay nilamon ng ingay ng bagyo. Huwag mo akong iiwan, parang awa mo na. Sa gitna ng gabing iyon, kung saan ang langit at lupa ay nagsanib sa dilim, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Wala akong masisilungan, wala akong matatakbuhan, at ang buhay na hawak-hawak ko sa aking mga bisig ay dahan-dahang dumudulas palayo sa akin. Ang bawat pintuan na kinatok ko ay tila mga pader na gawa sa yelo. Hindi ko na mabilang kung ilang motel at mumurahing paupahan ang dinaanan ko sa kahabaan ng avenida. Ngunit ang sagot nila ay pare-pareho. Hindi nila kailangan magsalita upang iparamdam sa akin
ang kanilang pandidiri. Ang tingin pa lamang nila sa aking basang-basang anyo at sa batang aking karga ay sapat na. Para silang mga hukom na nagpataw ng parusa nang hindi man lang tinatanong ang aking kwento. Fully booked na kami, miss. Ang malamig na sabi ng isang resepsyonista habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa putik na tumulo mula sa aking paanan patungo sa kanilang malinis na tiles. Alam kong nagsisinungaling siya. Nakita ko ang bakanteng susi sa likod niya, ngunit alam ko rin na sa mundong ito, ang kahirapan ay isang sakit na ayaw mahawaan ng sinuman. Tumalikod ako at muling hinarap ang bangis ng ulan. Ang aking mga binti ay nanginginig na sa pagod at gutom. Ang bigat ni Sandro sa aking bisig ay tila lalong bumibigat sa bawat hakbang. Ngunit siya na lamang ang tanging init na nararamdaman ko sa mundong ito. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Isang ritmo ng buhay na pilit lumalaban sa tindi ng lagnat. Napadpad ako sa isang lumang terminal ng bus sa dulo ng lungsod. Ang bubong nito ay tattered at tumutulo, ngunit may isang bangkong kahoy sa sulok na hindi naabot ng ulan. Bumagsak ako doon. Ang aking katawan ay sumuko na sa wakas. Niyakap ko ng mahigpit si Sandro. Sinusubukan kong ibigay sa kanya ang natitirang init ng aking katawan, kahit na ako mismo ay naninigas na sa lamig. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang ingay ng mga makina ng bus at sigaw ng mga konduktor na lunurin ang aking isipan. Ganito na lang ba? Dito na ba magtatapos ang kwento ni Hiraya? Isang bangkay na matatagpuan sa isang maduming terminal? Yakap ang kanyang anak. Naramdaman ko ang isang presensya sa aking harapan. Iminulat ko ang aking mga mata at nakita ang isang pares ng paang nakasuot ng lumang sandalyas na guma. Unti-unti kong iniangat ang aking paningin. Isang matandang babae ang nakatayo doon. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng ulap at ang kanyang balat ay kulubot na parang balat ng lumang puno. Puno ng mga guhit ng panahon at karanasan. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Tila nakikita niya ang bawat sugat sa aking kaluluwa. Wala siyang dalang payong, tanging isang malaking bayong na yari sa abaka. Hindi siya nagsalita agad. Binuksan niya ang kanyang bayong at inilabas ang isang makapal na kumot. Ang tela ay may mga kulay ng lupa at dugo. Hinabi ng may higpit at tibay. Balutin mo ang bata. Ang utos niya. Ang kanyang boses ay garalgal ngunit matatag. Parang bato na gumugulong sa bundok. Mamatay siya sa lamig kung yakap mo lang siya. Basang-basa ka. Nanginginig ang aking mga kamay nang abutin ko ang kumot. Agad ko itong ipinalupot kay Sandro. Ang tela ay magaspang ngunit mainit at amoy araw at tuyong dahon. Isang amoy na malayo sa baho ng usok at basura ng terminal. Salamat po, ang bulong ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Wala po akong pambayad. Wala po akong pera. Umupo ang matanda sa tabi ko. Hindi alintana ang dumi ng bangko. Hindi ko hinihingi ang bayad mo. Ang kailangan ko ay kasama. Uuwi ako sa Ifugao. Masyadong mahaba ang biyahe para sa isang matandang tulad ko. Tumingin ako sa kanya ng may pagdududa. Sa panahon ngayon mahirap magtiwala. Ngunit nang tignan ko ulit si Sandro, nakita kong unti-unting kumalma ang kanyang paghinga dahil sa init ng kumot. Wala na akong mapagpipilian. Ang pride ko ay naiwan na sa labas ng mansyon ng mga Villanueva. Sumakay kami sa isang lumang bus na biyaheng norte. Ang loob nito ay masikip at amoy krudo, ngunit para sa akin, ito ay paraiso dahil tuyo at ligtas sa ulan. Umupo kami sa pinakadulong bahagi. Ang matanda na nagpakilalang Lola Bituin ay natulog agad o baka nagtutulog-tulugan lang habang umaandar ang bus at umuuga kami sa bawat lubak ng kalsada. Naramdaman kong gumalaw si Sandro. Gising na siya
at naghahanap ng makakain. Ang kanyang maliit na bibig ay naghahanap sa aking dibdib. Bumuntong hininga ako at inayos ang aking damit. Nang magsimula siyang sumuso, naramdaman ko ang isang matinding sakit at pagkahilo. Uhaw na uhaw ako. Ang lalamunan ko ay parang disyerto. Alam kong nauubos na ang likido sa aking katawan. Tumulo ang aking luha. Isang butil, dalawa, sunod-sunod. Ang mga luhang iyon ay pumatak sa pisngi ni Sandro. Humahalo sa gatas na pilit kong ibinibigay sa kanya kahit na ang sarili kong katawan ay side na side na. Napagtanto ko ang isang masakit na katotohanan. Ang bawat patak ng luha ay tubig na nawawala sa akin. Tubig na dapat sana ay nagiging gatas para sa aking anak. Umiiyak ako dahil sa awa sa sarili habang ang anak ko ay nakadepende sa akin para mabuhay. Pinunasan ko ng marahas ang aking mga mata gamit ang likod ng aking palad. Humugot ako ng malalim na hininga. Pilit na pinapakalma ang nanginginig kong dibdib. Huli na to, bulong ko sa hangin. Huli na tong iyak na to, Sandro. Simula ngayon, ang tubig sa katawan ko ay para lang sa'yo. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang ugoy ng bus na maging duyan namin sa gabing iyon. Hindi ko alam kung saan kami patungo, pero alam kong kailangan kong maging matatag. Hindi na ako si Hiraya na iyakin. Ako na ngayon ang dam na pipigil sa baha para hindi malunod ang anak ko. Ilang oras ang lumipas at naramdaman ko ang pagbabago ng hangin. Mula sa mainit at maalikabok na singaw ng Maynila, naging malamig at presko ang simoy na pumapasok sa bintana ng bus. Ang patag na kalsada ay napalitan ng pasikot-sikot na daan, paakyat ng bundok. Ang ingay ng syudad ay naglaho at napalitan ng huni ng mga insekto sa kagubatan. Gising na! Tapik sa akin ni Lola Bituin. Ang kanyang boses ay hindi malambing, pero hindi rin galit. Ito ay boses ng isang taong sanay sa hirap at gawa. Nandito na tayo. Bumaba kami sa isang gilid ng bundok kung saan ang hamog ay kasing kapal ng usok. Ang araw ay nagsisimula pa lamang sumilip sa likod ng mga nagtataasang puno ng pino. Ang lamig ay tumagos sa aking buto, kaya't mas hinigpitan ko ang yakap sa kumot na bumabalot kay Sandro. Naglakad kami sa isang makipot na daan na yari sa tinapakan na lupa at bato. Sa kabila ng kanyang edad, mabilis at matatag ang bawat hakbang ni Lola Bituin habang ako ay humihingal at halos madapa sa pagod. Ngunit hindi ako nagreklamo. Ang bawat hakbang palayo sa Maynila ay hakbang palayo sa sakit na iniwan ko doon. Sa wakas, narating namin ang isang maliit na kubo na nakatayo sa gilid ng bangin. Ito ay gawa sa kawayan at nipa, simple at luma, ngunit nakatayo ng matibay laban sa hangin. Sa paligid nito ay may mga tanim na gulay at mga manok na malayang gumagala. "Pumasok ka!" utos ni Lola Bituin habang itinitulak niya ang pinto na gawa sa sawali. Ang loob ng kubo ay madilim at amoy tuyong dahon at herbal na gamot. May isang maliit na papag sa gilid. Agad akong lumapit doon at dahan-dahang ibinaba si Sandro. Ang bata ay mahimbing pa ring natutulog. Ngunit ang kanyang lagnat ay tila humupa na ng kaunti dahil sa lamig ng panahon. Napaupo ako sa sahig. Ang aking mga binti ay tuluyan ng bumigay. Inilibot ko ang aking paningin sa kabuuan ng maliit na bahay. Walang kagamitan, walang telebisyon, walang malambot na sofa tulad ng sa mansyon ng mga Villanueva. Tanging mga basket na puno ng sinulid, mga tuyong halaman na nakasabit sa kisame at isang lumang lampara. Ngunit ang aking paningin ay napako sa isang sulok ng silid kung saan may isang malaking bagay na natatakpan ng puting katsa. Dahil sa hangin na pumapasok mula sa siwang ng dingding, bahagyang naalis ang pagkakatakip nito. Tumayo ako. Tila hinihila ng isang puwersang hindi ko maipaliwanag. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ang aking puso
ay nagsimulang pumukpok ng mabilis sa aking dibdib, isang ritmo ng kaba at pagkamangha. Hinawakan ko ang tela at tuluyan itong hinila pababa. Bumungad sa akin ang isang lumang habihan, isang loom na gawa sa matigas na kahoy, makinis na dahil sa tagal ng paggamit. Ngunit hindi ang makina ang nagpatigil sa aking paghinga. Ito ay ang telang nakasalang dito, isang gawaing hindi pa natatapos. Ang mga kulay ay pula, itim at ginto. Ang disenyo ay mga paulit-ulit na hugis ng mata at alon. Isang sagradong pattern na kilalang kilala ko. Ito ang eksaktong disenyo na iginuhit ng aking lola sa kanyang nawawalang kwaderno. Ang disenyong sinabi ni Doña Celestina na basura at luma bago nila ito angkinin. Paano nakarating ang disenyong ito sa isang liblib na kubo sa Ifugao? Sino ba talaga ang matandang babaeng nagligtas sa akin? Naramdaman ko ang pagtayo ng aking mga balahibo. Ang katahimikan ng bundok ay biglang naging puno ng mga katanungan. Sa gitna ng aking pagkatulala, narinig ko ang boses ni Lola Bituin mula sa likuran ko. Ang nakaraan ay hindi nananatiling nakaraan, Hija. Minsan, kailangan mo itong habiing muli upang maintindihan ang bukas. Lumingon ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang pamilyar na lungkot sa kanyang mga mata. Isang lungkot na katulad ng nakikita ko sa salamin araw-araw. Ang amoy ng nilagang dahon ng lagundi at oregano ang pumalit sa malupit na lamig ng ulan na minsang yumakap sa amin. Sa loob ng 3 araw, hindi ako umalis sa tabi ng papag kung saan nakahiga si Sandro. Ang bawat pagtaas-baba ng kanyang maliit na dibdib ay binabantayan ko ng may halong takot at panalangin. Si Lola Bituin, sa kabila ng kanyang edad, ay walang pagod sa pagpapalit ng bimpo sa noo ng aking anak at pagpupunas ng kanyang pawis. Siya ang naging sandigan ko nang ang sarili kong tuhod ay bumigay na sa pagod. Nang sa wakas ay imulat ni Sandro ang kanyang mga mata at ngumiti ng mahina, naramdaman ko ang pagguho ng isang malaking bundok sa aking dibdib. Ang lagnat ay humupa na at ang init ng kanyang katawan ay bumalik na sa normal. Sa unang pagkakataon, matapos ang gabing iyon ng pagtataksil, nakahinga ako ng maluwag. Ngunit ang paggaling ni Sandro ay hudyat ng pagsisimula ng aking tunay na buhay dito sa bundok. Hindi ako pwedeng maging palamunin habang buhay. Kinabukasan din ay sinimulan ko ang pagbabayad sa kabutihang loob ng matanda. Ang aking mga kamay, na dating sanay sa paglilinis ng marmol na sahig ng mga Villanueva, ay namanhid at nagkasugat sa pagbubungkal ng kamote sa likod bahay. Ang kuko ko ay napuno ng itim na lupa at ang balat ko ay nasunog sa ilalim ng matirik na araw ng kabundukan. Isang hapon, habang naghihimay ako ng mga hibla ng abaka, lumapit si Lola Bituin. May dala siyang isang lumang kahon na gawa sa kahoy na nara. Umupo siya sa tapat ko. Ang kanyang muka ay seryoso at puno ng mga linyang inukit ng panahon. Hija, kilala ko ang mga mata na yan. Panimula niya habang hinahaplos ang aking buhok. Ang mga mata ng iyong lola, si Amihan. Natigilan ako sa aking ginagawa. Ang pangalan ng aking lola ay matagal nang hindi nababanggit ng kahit sino. Paano niyo po siya nakilala? Binuksan ni Lola Bituin ang kahon. Sa loob nito ay mga lumang larawan at mga piraso ng telang. May disenyong pamilyar sa akin. Ang disenyong nasa moodboard ni Leandro. Kapatid ko siya. Ang pag-amin niya na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Ako si Bituin, ang bunso. At ang pamilyang pinakasalan mo, ang mga Villanueva. Sila ang dahilan kung bakit nagkahiwalay kami ng lola mo. 30 taon na ang nakalilipas. Nakinig ako ng walang kurap habang isinasalaysay niya ang kwento ng nakaraan. Ang kwento ng panlilinlang. Ang lolo ni Leandro ay nagpanggap na tutulungan ng aming pamilya
na iluwas ang mga tela sa Maynila. Ngunit sa huli ay inangkin nila ang lahat ng disenyo, pinarehistro sa kanilang pangalan at iniwan ang pamilya namin sa gutom at kahihiyan. Si Lola Amihan ay namatay sa sama ng loob, habang si Lola Bituin ay tumakas paakyat ng bundok upang itago ang natitirang mga orihinal na padron. Napahigpit ang hawak ko sa hibla ng abaka hanggang sa bumaon ito sa aking palad. Ang sakit ay gumapang mula sa aking kamay patungo sa aking puso. Hindi lang pala ako ang biktima. Ang buong angkan ko ay matagal nang inalipin at ninakawan ng pamilyang pinagsilbihan ko ng buong puso. Ang pagpapakasal ko kay Leandro ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang trahedya ng pag-uulit ng kasaysayan. Akala ko ay ligtas na ang mga disenyong ito dito sa akin. Malungkot na sabi ni Lola Bituin. Pero nang makita kita, alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang dugo ay nananalaytay pa rin sa mga sinulid. Tumayo ako at lumapit sa malaking habihan sa sulok. Hinaplos ko ang makinis na kahoy nito. Dati, noong bata pa ako, tinuruan ako ni Lola Amihan na maghabi, ngunit kinalimutan ko yon nang pumasok ako sa syudad. Sa pag-aakalang ang edukasyon at pag-aasawa ang sasagip sa akin sa kahirapan, nagkamali ako. Ang tunay kong lakas ay nandito sa aking mga daliri. Umupo ako sa harap ng habihan. Inilagay ko ang aking mga paa sa tapakan at hinawakan ng shuttle. Ang unang paghampas ng kahoy ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kubo. Ito ay hindi lamang ingay. Ito ay isang deklarasyon. Ang bawat pagtagpo ng mga sinulid ay tila nagdudugtong sa naputol na koneksyon ko sa aking mga ninuno. Ang ritmo ng habihan ay sumabay sa mabilis na tibok ng aking puso. Isang musikang puno ng galit, sakit at pag-asa. Sa labas ng bintana, nakita ko ang isang lalaking papalapit. Matangkad siya, may suot na salamin at mukhang hindi taga roon. Siya si Attorney Elias Navarro, isang abogado na matagal nang tumutulong kay Lola Bituin na protektahan ang lupa ng mga katutubo. Nang magtama ang aming paningin, nakita ko sa kanya ang parehong apoy na nagliliyab sa akin, ang galit sa mga mapangapi. Hindi kami nag-usap ng matagal, ngunit sa sandaling iyon, alam kong nakahanap ako ng kakampi. Lumipas ang panahon ng mabilis, tulad ng paglipad ng mga tuyong dahon sa hangin. Ang mga araw ay naging buwan at ang mga buwan ay naging taon. 5 taon. 5 taon ng pagtitiis, pag-aaral at paghahanda. Ang hiraya na umiiyak sa terminal ng bus ay matagal nang nailibing sa lupa. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng salamin ay may balat na kasing kulay ng tansong binilad sa araw at mga matang kasing lalim ng gabi. Ang buhok ko ay maiksi na at matapang ang gupit. Malayo sa mahinhin na ayos ng dating may bahay. Nakilala kami sa pangalang Amihan Creations, isang misteryosong tatak na gumagawa ng pinakamagagandang tela sa bansa. Ngunit walang nakakakilala sa mukha ng manlilikha. Nasa kalagitnaan ako ng pag-i-examine sa isang bagong rolyo ng telang itim at ginto. Nang marinig ko ang paghinto ng isang sasakyan sa paanan ng burol, mula sa bintana, tinanaw ko ang kalsada. Isang makintab na itim na kotse ang nakaparada doon. Napakalinis at napakamahal. Isang bagay na hindi nababagay sa alikabok ng aming lugar. Bumaba ang isang babaeng nakauniforme, may hawak na folder. Lumapit sa akin si Sandro, na ngayon ay 5 taong gulang na, malusog at matalino. Kumapit siya sa aking binti. Nanay, sino sila? Bumaba ako upang salubungin ang bisita, habang si Elias at Lola Bituin ay nasa likuran ko. Magandang hapon, bati ng babae. Hindi alam na ang kaharap niya ay ang dating basura na itinapon ng kanyang mga amo. Inabot niya sa akin ang isang itim na sobre na may gintong tatak. Ako po ay kinatawan ng Villanueva Textiles. Ipinadala ako ni Doña Celestina Villanueva. Nais niyang makausap ang misteryosong artist na si Amihan.
Handa silang magbayad ng kahit magkano para para makipagtulungan sa inyo. Kinuha ko ang sobre. Ang papel ay makapal at mahal. Amoy pabango na pamilyar sa akin. Ang pabango ng babaeng sumira sa buhay ko. Tiningnan ko si Elias. Tumango siya ng bahagya. Ito na ang hinihintay namin. Ang isda ay lumapit na sa bingwit. Ngumiti ako. Isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata. Sabihin mo sa donya mo. Ang wika ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may talim na nakatago. Tinatanggap ni Amihan ang hamon. Sa wakas, ang bagyo ay babalik na sa pinanggalingan nito. Ang balita ng pagbagsak ng Villanueva Textiles ay kumalat sa buong Maynila, tulad ng apoy sa tuyong talahiban, mula sa mga pahayagan hanggang sa mga bulungan sa mga sosyal na pagtitipon, iisa ang usap-usapan. Ang dating higante ng industriya ay unti-unti nang nilalamon ng lupa. Ang kanilang mga disenyo ay lipas na. Ang kanilang kalidad ay bumagsak. At ang kanilang pangalan ay nadungisan ng mga alingas-ngas ng pagnanakaw ng intelektual na ari-arian na pilit nilang tinatakpan ng pera. Sa kabilang banda, ang pangalang Amihan ay naging isang bulong ng pag-asa at misteryo. Walang nakakakilala sa mukha sa likod ng pangalan. Ngunit ang bawat piraso ng tela na aming inilalabas ay pinag-aagawan ng mga kolektor. Ang aming mga gawa ay hindi lamang basta tela. Ang mga ito ay kwento ng mga katutubong Ifugao, mga dasal na hinabi sa sinulid at mga pangarap na kinulayan ng natural na tina. Nasa loob kami ng isang pribadong silid sa opisina ni Elias sa Makati. Ang aircon ay humuhuni ng mahina, isang malaking kaibahan sa sariwang hangin ng bundok na nakasanayan ko sa nakalipas na 5 taon. Nakalatag sa mesa ang kontrata na ipinadala ni Doña Celestina. "Are you absolutely sure about this, Hiraya?" Tanong ni Elias. Ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-aalala habang inaayos ang kanyang salamin. "This contract, it's aggressive. Kapag pinirmahan nila ito, bibigyan kanila ng access sa lahat. Sa production line, sa financial records, at sa creative direction. You will practically own them. Pero mapanganib, papasok ka sa lungga ng mga leon." Tiningnan ko ang dokumento. Ang mga letra ay tila sumasayaw sa aking paningin, ngunit ang aking isipan ay malinaw. Wala na silang choice, Elias. Desperado na sila. Kailangan nila si Amihan para isalba ang kumpanya nila. At kailangan ko sila para mabawi ang lahat ng kinuha nila sa pamilya ko. Lumapit si Lola Bituin at hinawakan ang aking balikat. Ang kanyang mga kamay ay magaspang ngunit mainit. "Hindi na ikaw ang batang babaeng pinalayas nila sa ulan, Hija. Ang apoy ay hindi natatakot sa kahoy. Ang kahoy ang dapat matakot sa apoy." Tumango ako at humarap sa malaking salamin sa sulok ng silid. Ito na ang huling yugto ng aking pagbabagong anyo. Naupo ako sa harap ng tokador. Ang aking buhok ay mahaba pa rin. Abot hanggang bewang, itim at tuwid. Gaya ng nakagisnan ni Leandro. Kinuha ko ang gunting na nakapatong sa mesa. Ang lamig ng bakal ay gumapang sa aking mga daliri. Huminga ako ng malalim. Nilalasap ang huling sandali bilang ang dating Hiraya. Sa isang mabilis at desididong galaw, pinutol ko ang mahabang hibla ng aking nakaraan. Ang mga itim na buhok ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga patay na dahon ng isang natuyong panahon. Hindi na ako ang babaeng naghihintay ng awa. Hindi na ako ang asawang nagmamakaawa ng pagmamahal. Kinuha ko ang lipstick na kasing pula ng dugo at idiniin ito sa aking mga labi. Ito ang aking pintura de giyera. Isinuot ko ang isang power suit na gawa sa telang hinabi mismo ni Lola Bituin. Itim na may mga gintong sinulid na bumubuo sa pattern ng kidlat. Ang dating Hiraya ay nagsusuot lamang ng mga kupas na duster at t-shirt. Ang babaeng nakatingin sa akin ngayon sa salamin ay tila isang reyna ng digmaan. Handa na ako. Ang wika ko. Ang boses ko ay mababa,
Walang bahid ng panginginig. Tumayo si Elias at inayos ang kanyang kurbata. Let's go! Don't let them see you bleed. Ang biyahe patungo sa Ortigas ay tahimik. Nakatanaw lang ako sa bintana, pinapanood ang mga gusaling dati ay tinitingala ko lamang. Ngayon, papasukin ko ang isa sa mga yon upang gibain ang pundasyon nito mula sa loob. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng Villanueva Tower, naramdaman ko ang pamilyar na bigat sa aking dibdib. Ito ang gusaling ipinagmalaki sa akin ni Leandro noong nililigawan pa niya ako. Dito niya sinabing, bubuo kami ng pangarap. Puro kasinungalingan. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Ang hangin ng syudad ay mainit at maalikabok, ngunit nanatili akong malamig. Naglakad ako papasok sa lobby kasama si Elias at ang aking mga assistant. Ang tunog ng aking matutulis na takong ay umalingaw-ngaw sa makintab na sahig. Isang ritmo ng kapangyarihan na nagpatigil sa mga empleyadong nagmamadali. Naramdaman ko ang kanilang mga mata sa akin. Hindi nila ako kilala, ngunit naramdaman nila ang aking presensya. Good afternoon, Attorney Navarro. Bati ng receptionist na halatang kinakabahan. Nasa conference room A na po sina Doña Celestina at Sir Leandro. Hinihintay na po nila kayo at si Miss Amihan. Sumakay kami sa elevator. Habang umaakyat kami sa ikatatlong palapag, ipinikit ko ang aking mga mata at inalala ang mukha ni Sandro. Ang kanyang tawa, ang kanyang yakap. Siya ang aking lakas. Siya ang dahilan kung bakit ako narito. Bumukas ang pinto ng elevator. Ang hallway patungo sa conference room ay tila naging mahaba at makipot. Sa dulo nito ay ang pintuan kung saan naghihintay ang aking nakaraan. Hinawakan ni Elias ang siradura. Tumingin siya sa akin ng may pagtatanong. Tumango ako. Binuksan niya ang pinto. Ang lamig ng aircon mula sa loob ng kwarto ay sumalubong sa amin. Sa gitna ng mahabang mesa ay nakaupo si Doña Celestina na sa kabila ng makapal na makeup ay hindi maitatago ang mga linya ng stress sa kanyang mukha. Sa tabi niya ay si Leandro, 5 taon. 5 taon na ang nakalipas, ngunit tila walang nagbago sa kanya. Gwapo pa rin siya. Suot ang kanyang mamahaling Amerikana, ngunit ang kanyang mga mata ay pagod at walang buhay. Nakayuko siya habang nagbabasa ng mga dokumento, tila pasan niya ang daigdig. Pumasok ako sa silid. Ang bawat hakbang ko ay kalkulado. Good afternoon, Doña Celestina, Mr. Villanueva. Ang bati ni Elias sa kanyang profesional na tono. I would like to introduce you to the artist behind Amihan Creations. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Doña Celestina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha sa aking kasuotan at tindig, ngunit wala siyang pagkilala. Para sa kanya, ang dating manugang niya ay patay na o nabubulok na sa hirap. Ngunit iba si Leandro. Nang marinig niya ang tunog ng aking paglapit, dahan-dahan siyang nag-angat ng ulo. Ang amoy ng aking pamilyar na pabango, sampagwita at ilang-ilang, ang pabangong ginagamit ko noong kami ay masaya pa, ay tila umabot sa kanya bago pa man niya ako makita. Humarap ako sa kanila. Tinanggal ko ang aking salaming itim at inilapag ito sa mesa ng dahan-dahan. Nagtagpo ang aming mga mata. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Leandro ay tila huminto. Ang mamahaling pluma na hawak niya ay dumulas sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig, gumawa ng isang matinis na tunog na bumasag sa katahimikan ng silid. Namutla siya, parang nakakita ng multo. Ang kanyang bibig ay bumuka upang bigkasin ang isang pangalan, ngunit walang boses na lumabas. Nakita ko ang pagkabigla, ang takot, at ang matinding pangungulila na naghalo-halo sa kanyang mukha. Tinitigan ko siya ng diretsyo, walang emosyon, walang pagmamahal, walang awa. Isa lamang akong estatwa ng yelo na handang magpabagsak ng bagyo. Good afternoon. Ang wika ko. Ang boses ko ay makinis at malamig tulad ng seda. I am Amihan. Shall we begin?
Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang malawak na conference room. Ang tanging gumagalaw lamang ay ang dibdib ni Leandro na mabilis ang pagtaas-baba. Tila hinahabol niya ang kanyang hininga matapos makakita ng multo. Dahan-dahan niyang pinulot ang kanyang pluma mula sa sahig. Ngunit kitang-kita ko ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa akin. Sinusuyod ang bawat anggulo ng aking mukha. Hinahanap ang bakas ng asawang kanyang tinalikuran. 5 taon na ang nakararaan. Ngunit wala siyang makikita. Ang hiraya na kilala niya ay mahinhin, laging nakayuko at takot magsalita. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay nakataas ang noo, may matalim na tingin at nababalot sa aura ng kapangyarihan. Mr. Villanueva? Basag ko sa katahimikan. Ang boses ko ay formal at walang emosyon. Are you all right? Mukhang nakakita ka ng multo. Napalunok si Leandro. You look familiar. Have we met before? Bago pa ako makasagot, sumabat na si Doña Celestina. Ang kanyang pagkainip ay ramdam sa pag-aspas ng kanyang pamaypay. Stop it, Leandro. Maraming kamukha ang mga tao sa mundo. Miss Amihan, let's get down to business. We don't have all day. Umupo ako sa tapat nila. Si Elias ay naupo sa aking tabi at inilatag ang mga dokumento. Ang kontrata ay isang bitag na nakabalot sa formalidad ng batas. 60% ng kita ay mapupunta sa akin at ako ang may huling salita sa lahat ng disenyo. Ito ay isang kasunduang papatay sa kanilang pride, ngunit bubuhay sa kanilang kumpanya. Habang binabasa ni Celestina ang mga kondisyon, naramdaman ko ang titig ni Leandro. Hindi siya nagbabasa. Nakatitig lamang siya sa aking mga kamay habang nilalaro ko ang singsing na ginto sa aking daliri. Isang singsing na binili ko para sa sarili ko. Tanda ng aking kalayaan. This is preposterous! Bulalas ni Doña Celestina sabay bagsak ng folder sa mesa. Ang tunog ng papel ay umalingaw-ngaw sa kwarto. 60-40? At gusto mong kontrolin ang buong production line? Kami ang Villanueva Textiles. Kami ang may pangalan. Kayo ang may pangalan na nababahiran ng putik ngayon, Donya. Sagot ko ng mahinahon habang sumasandal sa aking upuan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Your stocks are plummeting. Your stores are closing. Kailangan niyo ako higit sa kailangan ko kayo. Take it or leave it. Maraming ibang kumpanya ang nagkakandara pa para sa pirma ko. Namula ang mukha ni Celestina sa galit, ngunit alam niyang wala siyang alas. Ang katahimikan sa silid ay puno ng tensyon, parang goma na anumang oras ay mapipigtas. Can I get you something to drink? Biglang tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Tila gusto niyang basagin ang tensyon. O baka gusto lang niyang marinig muli ang boses ko. Napangiti ako ng bahagya, isang ngiting mapanganib. Coffee, sagot ko. Barako, black, with a pinch of cinnamon. Natigilan si Leandro. Ang kanyang mukha ay namutla lalo. Iyon ang timpla ng kape na ginagawa ko para sa kanya tuwing umaga noong kami ay nagsasama pa. Iyon ang aming secret recipe. Siguraduhin mong tama ang timpla, dagdag ko, habang tinignan siya ng may halong hamon. Agad na nag-utos si Leandro sa kanyang sekretarya. Habang hinihintay ang kape at ang pirma ni Celestina, sinamantala ko ang pagkakataon. Kunwari ay nahulog ko ang aking mamahaling ballpen sa ilalim ng mesa. Oh, clumsy me! Bulong ko. Yumuko ako upang kunin ito. Sa ilalim ng mabigat na mesa ng Nara, mabilis pa sa kidlat na idinikit ko ang isang maliit na listening device sa ilalim ng table edge malapit sa pwesto ni Celestina. Ang tibok ng puso ko ay mabilis, ngunit ang aking mga kamay ay matatag. Ito ang magiging tenga ko sa kanilang mga plano. Pag-angat ko, saktong dumating ang kape. Inilapag ito ng sekretarya sa aking harapan. Ang amoy ng kapeng barako at kanela ay pumuno sa hangin. Isang amoy
na puno ng masasakit na alaala ng aking katangahan at pagmamahal noon. Kinuha ko ang tasa at humigop ng kaunti. Nakatingin si Leandro, naghihintay ng reaksyon. Tila umaasa na ang lasa ng kape ay magpapalambot sa aking puso. Ibinaba ko ang tasa ng marahan, ngunit ang ekspresyon ko ay puno ng pandidiri. It tastes cheap, komento ko sabay tulak ng tasa palayo. I thought Villanueva standards were higher, but I guess I was wrong. Nakita ko ang pagguho ng pag-asa sa mga mata ni Leandro. Ang kape na dati ay simbolo ng aming pagmamahal ay tinawag kong basura sa harap niya. Napilitan si Doña Celestina na pirmahan ng kontrata. Ang bawat hagod ng kanyang pluma ay tila paghihiwa sa kanyang sariling laman, ngunit wala siyang magagawa. Ang kumpanya ay nasa akin ng mga kamay. Nang matapos ang pulong, tumayo kami upang umalis. Nagmamadali akong lumabas. Gustong-gusto ko nang makalanghap ng sariwang hangin. Ang hangin sa loob ng silid na yon ay nakakasakal, puno ng kasinungalingan at nakaraan. Habang naglalakad kami sa hallway, nakasalubong ko si Manang Fe, ang matandang mayordoma na minsan ay naging mabait sa akin noong ako ay api-apihan pa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ako. Aakma siyang lalapit at babati, ngunit tinignan ko siya ng malamig. Parang hindi ko siya kilala at nilampasan siya ng walang lingon-lingon. Narinig ko ang kanyang malalim na buntong hininga, ngunit hindi ako pwedeng lumingon. I'll get the car, amihan, sabi ni Elias nang makarating kami sa lobby. Tumango ako at naghintay sa labas ng building, sa may driveway. Ang hapon ay palubog na. Ang langit ay kulay ube at kahel, maganda ngunit malungkot. Habang nakatayo ako doon, naramdaman ko ang mga yapak na tumatakbo papalapit sa akin. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang bigat ng kanyang presensya ay pamilyar na pamilyar. Wait, sandali lang. Humarap ako. Si Leandro, humihingal at magulo ang buhok. Tumigil siya ilang dipa mula sa akin. Miss Amihan, or whoever you are, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Yung kape, yung timpla na yon. Iisang tao lang ang kilala kong gumagawa nun. At yung pabango mo. Humakbang siya papalapit. Pumasok sa aking personal na espasyo. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Ang init na dati ay aking sandigan. Agad akong umatras. Pinanatili ang pader sa pagitan namin. Hinawakan niya ang aking pulsuhan. Ang kanyang hawak ay mahigpit. Tila takot na mawala ako ulit. Leandro, let go of me. Babala ko sa mababang boses. You are harassing a business partner. Sabihin mo sa akin. Pakiusap niya. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha, punong-puno ng pagsisisi at pag-asa. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin, nilalanghap ang pamilyar na amoy ng sampagita at ilang-ilang. Ang amoy na to, hindi ako pwedeng magkamali. Hiraya, ikaw ba iyan? Ang tanong niya ay tila isang patalim na nakatutok sa aking dibdib. Gusto kong sumigaw, gusto kong isampal sa kanya ang lahat ng sakit. Pero hindi pa ito ang tamang panahon. Tinignan ko siya ng diretso sa mata at sa pinakamalamig na boses na kaya kong ipunin, binigkas ko ang kasinungalingang dudurog sa kanya. Hiraya is dead, Mr. Villanueva. You killed her, remember? Binitiwan niya ako na parang napaso. Sakto namang huminto ang sasakyan ni Elias sa tapat namin. Walang lingon-lingon akong sumakay. Iniwan si Leandro na nakatayo sa gitna ng driveway. Habang ang dilim ng gabi ay unti-unting lumalamon sa kanya. Ang aking buhay ay naging hati sa dalawang mundo. Ang katahimikan ng Kubo sa Ifugao, kung saan ang pag-ibig ni Sandro at ang karunungan ni Lola bituin ang aking sandigan, at ang maingay, magulo at mapanganib na mundo ng Villanueva Textiles sa Maynila, kung saan ang bawat tingin at salita ko ay sandata. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang pagpasok ko sa Villanueva Tower bilang si Amihan,
ang creative director na nagbibigay ng hininga sa kanilang naghihingalong kumpanya. Ngunit ang aking trabaho ay higit pa sa pagdidisenyo. Ito ay ang paglalaro ng isip, ang paghihimay sa isip ng aking mga kalaban. Tuwing gabi, kasama si Elias, pinapakinggan namin ang mga recording mula sa listening device na ikinabit ko sa ilalim ng mesa ni Doña Celestina. Hindi ko na alam, Mama. She is exactly like Hiraya, but colder. Narinig namin ang boses ni Leandro, puno ng pagkalito. Nung inayos ko yung kape niya, that barako with cinnamon, it's her, Mama. Pero she looked at me like I was nothing, like a speck of dust. Ang pag-amin niya ay tila musika sa aking tainga, ngunit may kalungkutan. Kahit sa huling yugto ng aming buhay, hindi siya naging tapat. Naging tapat lamang siya ng huli na. Baliw ka, Leandro, sigaw ni Doña Celestina. Ang kanyang boses ay mataas at matalim, tulad ng isang baboy na inihanda para sa lechon. Patay na ang Hiraya na yan. Namatay na yan sa putik. Ang amihan na yan. Huwag mong guguluhin. Siya ang magliligtas sa atin. Huwag mo siyang hahaluan ng sentiments mo. Wala tayong pera sa sentiments. Sa bawat pag-aaway nilang mag-ina, unti-unti akong nakakakuha ng mga impormasyon, ang kanilang financial instability, ang mga kasinungalingan nila sa board, at ang malaking gala na gaganapin upang linisin ang kanilang pangalan. Sa opisina, sinimulan ko ang aking planong psikolohikal. Ang una kong ginawa ay ang paggawa ng mga disenyo na sadyang may bahid ng nakaraan. Ipinadala ko kay Leandro ang isang serye ng tela na may pattern ng Amihan's Promise. Isang masalimuot na disenyo ng mga bulaklak na rosal at alon. Ang rosal ay ang paborito kong bulaklak na madalas niyang ibigay sa akin nung magkasintahan pa kami. Kinabukasan lumapit si Leandro sa aking workstation. Ang kanyang mga mata ay mugto at ang kanyang hitsura ay walang tulog. "Why rosal, amihan?" tanong niya. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. "It's so personal. It's my wife's favorite." Hindi ko siya tinignan. Tiningnan ko lamang ang mga sinulid sa aking kamay. "It's an aesthetic choice, Mr. Villanueva. The rosales flower symbolizes deceptive purity. It works perfectly with the theme of your company's rebranding, purity from the past." "Don't lie to me." Aniya, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. "You are not just a designer. You are playing a game. Are you doing this to punish me?" Sa wakas, tiningnan ko siya. Ang aking mga mata ay malamig at walang kaluluwa. "If you want to think that, then by all means think that," ang sagot ko. "But you're a big boy now, Leandro. You signed the contract. You need amihan to save your family's name. I suggest you focus on your job, not on your deceased wife." Tinalikuran ko siya. Iniwan siyang nakatayo doon. Ang kanyang muka ay puno ng sakit at pagkalito. Gusto niyang magmakaawa, ngunit pinipigilan siya ng kanyang pride at ang presensya ng mga tauhan. Ang aking pangalawang hakbang ay ang paglalagay ng lason sa relasyon nilang mag-ina. Sinadya kong magpadala kay Doña Celestina ng isang detalyadong ulat ng financial projections na nagpapakita na ang creative direction ni Leandro, noong wala pa ako, ay nagdala ng 50 milyong dolyar na pagkalugi. Ang ulat na ito ay hindi ko personal na ibinigay, kundi iniwan ko lang sa kanyang mesa. Kinaumagahan, narinig namin sa recording ang matinding pag-aaway nila. "Ang tanga-tanga mo, Leandro. Paano mo nasangge ang ganoong kalaking pera? Mas gusto ko pa sanang ipaubaya ang kumpanya sa ibang tao kaysa sayo." Ang matinding sigaw ni Celestina. "Bakit mo ako sinisisi, Mama? Dahil sayo, nawala sa akin si Hiraya. Siya lang ang nagpapakalma sa akin." Ang ganti ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng galit na matagal niyang kinimkim. "Huwag mong isisisi sa akin ang karuwagan mo. Isang katulong ang pinili mo kaysa sa iyong pamilya. Ngayon, tikman mo ang ginawa mo." Nasa isang sulok ako ng opisina. Nagkunwari akong nagtatrabaho.
Ngunit sa totoo lang, nagdiriwang ang aking kaluluwa. Wala na ang pagkakaisa ng pamilya Villanueva. Ang kanilang imperyo ay nagsisimulang gumuho, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa sarili nilang kasakiman at kawalang pag-ibig. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pulong, naghihintay ako sa sasakyan ni Elias sa parking lot. Ang lugar ay tahimik at dilim. Nakita ko si Leandro na nag-iisa, nakaupo sa kanyang mamahaling kotse. Nakita ko sa bintana na umiinom siya ng alak mula sa bote. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang kanyang balikat ay nakakubra sa bigat ng mundo. Tiningnan ko siya, hindi bilang ang lalaking sumira sa buhay ko, kundi bilang isang kaluluwang nawawala. Ngunit ang awa ay hindi nagtagal. Ang lalaking iyon ay tumanggi na ipagtanggol ang kanyang anak. Tumalikod ako, ngunit bago ako makahakbang, narinig ko ang mahina, ngunit malinaw na pagbigkas niya ng aking pangalan. Hiraya. Ang bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Bakit? Bakit mo ako iniwan? Hindi niya alam. Hindi niya alam na hindi ako ang umalis. Sa pagdating ng sasakyan ni Elias, sumakay ako nang walang sabi-sabi. Ngunit bago umalis, tumingin ako sa likuran at nakita ko ang isang silueta na papalapit sa kotse ni Leandro. Si Doña Celestina. Hinawakan niya ang pinto ng kotse ni Leandro, ngunit hindi upang damayan ang kanyang anak. Leandro, the annual audit is tomorrow. Make sure you clear all those suspicious transactions you made on the side. Ang utos niya, ang boses niya ay matigas. Walang ina at anak na emosyon. Walang pwedeng makakita ng kahit anong butas. Pati yung sa Bituin Project. Make sure the papers are clean. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay lumundag sa gulat. Bituin Project. Mabilis akong kinuha ang phone ko at binuksan ang recording app. Sa nakalipas na mga linggo, wala akong narinig na nagkonekta sa pangalan ni Lola Bituin. Naku, Mama, wala na yung papers. Sinunog ko na kasi ang gulo-gulo, sagot ni Leandro. Tanga! Sigaw ni Doña Celestina. Hindi mo dapat sinunog. Yun ang magpapatunay na may connection tayo sa kanya noong una. Kailangan natin yun para ma-justify ang mga ginagawa mo ngayon sa kumpanya. Baka may kopya pa ang matandang yon. Muling nag-angat ng tingin si Celestina at tumingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anuman. Tila naramdaman niya ang isang presensya na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay huminto sa direksyon ng aking kotse. Kahit na madilim at tinted ang bintana, tila nakita niya ang isang bagay. Agad akong yumuko. Elias, drive! Utos ko ng mahina. Habang umaalis kami, narinig ko ang huling mga salita ni Doña Celestina na puno ng hinala at banta. Leandro, there's something wrong. I feel like we are being watched. Patingnan mo ulit ang buong conference room. At yung amihan na yan, may mali sa kanya. She signed her contract with an initial H. Tandaan mo yan. Huwag na huwag mong aalisin ang mga mata mo sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mataas na laro ng chess. Sa bawat hakbang ng pamilya Villanueva, may katumbas na counter-move kami ni na Elias at Lola Bituin. Ang mga Villanueva, lalo na si Doña Celestina, ay nagpatawag ng isang emergency gala, isang marangyang pagtitipon ng mga mayayaman, politiko at media upang i-anunsyo ang kanilang collaborative triumph kasama si Amihan, isang desperadong hakbang upang itago ang kanilang panloob na pagguho. Nagsimulang tumaas ang halaga ng stocks ng Villanueva. Ang bawat pahayagan ay pinupuri ang visionary partnership nila Amihan at Villanueva Textiles. Ang tagumpay ay matamis, ngunit alam ko na ito ay lason, isang matamis na bitag na inihanda ko para sa kanila. Sa ganitong paraan, paliwanag ko kay Lola Bituin, habang naghahanda kami ng huling batch ng mga sinulid na pangkulay, mas masakit ang pagbagsak. Kapag nasa pinakatuktok sila ng pride at tagumpay, doon ko sila ibabagsak. Pag-iingat, Hija, ang babala ni Lola Bituin.
Ang kanilang kapangyarihan ay nakakabulag. Sa sandaling makita nila ang katotohanan, gagawin nila ang lahat upang manatiling nakatayo, kahit pa ang ibig sabihin nito ay patayin ka. Sa kabilang banda, nagpatuloy ang pag-iimbestiga ni Elias. Ang Bituin Project na binanggit ni Doña Celestina ay nagkumpirma ng koneksyon nila sa lupa ng mga Ifugao. Nahanap namin ang isang lumang record na nagpapakita na ang mga Villanueva ay bumili ng lupang may mga bahay sa Ifugao noong mga panahong itinanggi nila ang pagkakakilanlan ng aking lola amihan. Isang patunay na alam nila kung sino ang aming pamilya at alam nila ang halaga ng aming disenyo. Ilang oras bago ang gala, nagkaroon ako ng huling pagpupulong sa conference room A, ang parehong silid kung saan ko ikinabit ang listening device. Sa pagkakataong ito, ako ang nagbigay ng mga utos. Mr. Villanueva, utos ko kay Leandro na nakaupo sa tapat ko, ang kanyang mukha ay halatang kulang sa tulog. I want the whole exhibition to focus on heritage and truth. I want a spotlight on the weaver's hands that created these patterns. I see, amihan, sagot niya. A very touching narrative. Very on brand with your advocacy. Ngumiti ako. It's all about authenticity, Leandro. At dahil sa inyo ang pagdiriwang, may hiling ako. I want the final segment to feature a surprise guest, a symbol of the textile's deep roots and history. Nag-aalangan si Leandro. Sino ang guest na yan, amihan? Kailangan ko malaman. Ayokong may aberya. Hindi mo kailangang malaman. Sagot ko. All you need to know is the name. Lola Bituin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bituin? Bituin? Ang pangalan na ginagamit sa old land titles namin. Is that a common name? Common name lang. Ang sagot ko. Kalmado. Ngunit sa loob ko, alam kong ang pangalan ay sumasagi sa kanyang isipan, nagdudulot ng kaba. Do you have any objections, Mr. Villanueva? Or should I just pack up and go home? Sa huli, wala siyang magawa kundi sumunod. Pumirma siya sa request slip at ang pangalan ni Lola Bituin ay naipasok sa programa ng gala. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng isang matinding feeling ng kaba. Parang may pumipigil sa aking paghinga. Kahit handa na ang lahat, kahit nakasalang na ang lahat ng bitag, naramdaman ko ang isang malalim na pangamba. Nang makabalik ako sa aking suite, sa isang kondo sa Makati, naghanda ako para sa pinakamalaking gabi ng aking buhay. Isinuot ko ang damit na sadyang ginawa para sa gabing iyon, isang eleganteng gown na itim, gawa sa telang may mga tahi ng ginto, tulad ng apoy na naglalagablab sa gitna ng kadiliman. Inilagay ko ang aking huling alas sa aking clutch, ang original registration paper ng disenyo ng aking lola at ang resulta ng DNA test. Ito na ang katapusan ng laro. Nang inayos ko ang aking kwintas, tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula kay Elias. Hindi siya dapat tumawag ngayon. Sinagot ko ito. Elias, what is it? May problema ba sa security? Ang boses niya sa kabilang linid ay seryoso. Walang biro. Hiraya. May emergency. Si Sandro. Dinugo ang kanyang ilong at nilagnat ulit. Dinala ko siya sa Makati Med. Dengue fever, Hiraya. Kailangan mong pumunta dito ngayon. Ang aking kamay ay nanlamig. Bumagsak ang cellphone sa aking carpet. Ang itim na damit, ang gintong tahi, ang plano, lahat ng yun ay naglaho. Wala akong pakialam sa Villanueva Textiles. Wala akong pakialam sa paghihiganti. Ang tanging mahalaga ay ang aking anak. Tumakbo ako patungo sa pinto. Ngunit biglang natigilan. Hinarap ko ang salamin. Nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng damit ng reyna, ngunit ang puso ay ng isang desperadong ina. Kung aalis ako ngayon, mabibigo ako. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pambabastos na tiniis ko ay magiging walang kabuluhan. Ang mga Villanueva ay makakaligtas at si Sandro, sa kanyang paglaki, ay mamumuhay pa rin sa anino ng kasinungalingan ng kanyang ama. Ngunit kung mananatili ako,
Tinignan ko ang aking clutch. Doon nakalagay ang mga ebidensya na sisira sa Villanueva at maglilinis sa pangalan ni Sandro. Napaupo ako sa kama. Ang aking mga kamay ay nasa aking ulo. Nakikipaglaban sa pinakamalaking desisyon ng aking buhay. Ang anak o ang katarungan para sa anak? Naramdaman ko ang lamig ng marmol na sahig sa aking mga kamay nang bumagsak ako sa tabi ng kama. Ang aking buong katawan ay nagyelo at ang aking isip ay tila isang gulong na umiikot ng napakabilis. Dengue, Sandro, hospital. Ang mga salitang iyon ay tila mga martilyo na walang habas na humahampas sa aking pagkatao. Ang itim na gown na suot ko na dapat sana ay simbolo ng aking tagumpay ay naging balabal ng aking kawalang kapangyarihan. Wala akong karapatan na tawagin ang sarili kong ina kung uunahin ko ang aking paghihiganti kaysa sa buhay ng aking anak. Tumayo ako. Handa na akong hubarin ang gown at tumakbo sa ospital. Ang paghihiganti ay maaring maghintay, ngunit ang aking anak ay hindi. Sa sandaling iyon, ang aking cellphone ay nagring muli. Si Elias. Sinagot ko ito. Ang aking boses ay basag at puno ng luha. Elias, I'm coming. I don't care about the gala. Just tell Sandro I'm coming. Don't leave him, please. Hiraya. Sandali lang. Kalma. Ang boses ni Elias ay matatag at mahinahon. I'm with him. He's stable. Nagsasalin sila ng dextrose at nagpapa-oxygen. Lola Bituin is here too. Hinahawakan niya ang kamay ni Sandro. Huminahon ka. Tumigil ang aking pag-iyak. Napakapit ako sa dingding. Pilit na iniintindi ang kanyang sinabi. Stable? Stable. But he needs me, Elias. I have to be there. Pakinggan mo ako, Hiraya. Ang sabi niya, ang kanyang tinig ay naging mas seryoso. Hindi mo na kailangan ang mga kamay mo dito. Ang kailangan ni Sandro ngayon ay ang kinabukasan na pinaghirapan mong itayo. Ang kailangan niya ay isang ina na may malinis na pangalan at may kakayahang ipagtanggol siya. Kapag nabigo ka ngayong gabi, ang lahat ng ginawa mo, ang lahat ng pagsasakripisyo mo ay magiging walang kabuluhan. Ang mga Villanueva ay makakabalik at muli nilang dudumihan ang pangalan ng ating anak. Narinig ko ang mahinang ubo ni Lola Bituin sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig ko ang kanyang matandang tinig. Hija, ang wika niya, ang pag-ibig ng isang ina ay hindi lamang sa paghawak sa kamay ng kanyang anak sa oras ng paghihirap. Ito ay nasa pakikipaglaban para sa kanyang dangal. Huwag mong hayaang maging walang dangal ang pagmamahal mo. Ang laban na ito ay para sa katotohanan ng iyong anak. Gawin mo ang dapat gawin. Ako at si Elias ang magiging mga mata mo dito. Sa sandaling iyon, ang aking isip ay nilinaw. Hindi ako pinipili sa pagitan ni Sandro at ng paghihiganti. Pinipili ako sa pagitan ng pag-ibig na nagpapagaan ng sakit, comfort, at pag-ibig na nagbibigay ng kinabukasan, future. Okay, ang wika ko. At sa bawat pantig ay naramdaman ko ang pagiging matatag ng aking desisyon. Tell Sandro. Tell him I love him. Tell him Nanay is fighting for his name. Elias, you are my witness. Lola Bituin, kayo po ang aking inspirasyon. Let's finish this. Ibinalik ko sa aking clutch ang lahat ng mahahalagang papel. Tumayo ako ng tuwid, hinarap ang aking sarili sa salamin. Ang luhang tumulo kanina ay pinunasan ko at muli kong sinuklay ang aking maiksi at matapang na buhok. Ang glamour gala ng Villanueva Textiles ay ginaganap sa pinakamalaking ballroom sa Manila. Ang lugar ay punong-puno ng ilaw, musika, at mga taong nakasuot ng mamahaling damit. Isang eksena na dati ay pinangarap ko, ngunit ngayon ay tinitingnan ko ng may pandidiri. Nang pumasok ako sa ballroom kasama ang aking mga assistant, tumigil ang bulungan ng mga tao. Ang lahat ng tingin
ay nakatuon sa akin. Ang amihan's gown, ang amihan's hair, ang amihan's confidence. Ang lahat ay tila napansin ng lahat. Sa gitna ng karamihan, nakita ko si Doña Celestina. Nakasuot ng makintab na damit, nakangiti ng matamis sa media, tila siya ang nag-iisang reyna ng gabi. Nakita ko rin si Leandro. Nakatayo sa likuran niya. Tinitignan ako ng may halong pagkamangha at matinding pagkalito. Pumunta ako diretso sa kanila. Doña Celestina, bati ko. Isang matamis na ngiti ang pilit kong inukit sa aking labi. You look radiant. Ang partnership natin ay talaga namang gumagana. Oh, Miss Amihan, ang wika niya, niyakap ako ng pilit. Ang yakap niya ay malamig at puno ng kasinungalingan. Of course, you are very talented. Kayo ang nagligtas sa amin. Hindi pa tapos ang gabi, Donya. Sabi ko, ang aking mga mata ay kumikislap. Let's wait for the final presentation. It's the most important part of my vision. Heritage and truth, remember? Habang nagsisimula ang programa, naramdaman ko ang tindi ng aking pag-aalala para kay Sandro. Hinarap ko ang isang waiter at kinuha ko ang kanyang cellphone. Kunwari ay aalis ako upang tumawag. Tumakbo ako patungo sa ladies' room at isinara ang pinto. Muli kong tinawagan si Elias. Elias, kamusta? Any update? Stable. Nagpahinga na si Sandro. Sagot ni Elias. Narinig ko ang isang mahinang ingay ng bata sa kabilang linya. Hiraya. Wait. Let me put him on speaker. Sabi niya gusto niyang mag-iwan ng message. Ang aking puso ay lumambot. Niyakap ko ang cellphone. Narinig ko ang mahina at inaantok na boses ni Sandro. Nanay. Go, nanay. I love you, nanay. Napapikit ako. Ang mga salitang yun ay naging apoy na nagbigay ng lakas sa aking kaluluwa. I love you, my brave boy. Bulong ko. I'll be home soon, with your name clean. Bumalik ako sa ballroom. Ang lahat ay nakaupo na. Si Doña Celestina at Leandro ay nasa head table, naghihintay ng huling segment. Nagsimula ang huling presentasyon. Isang audiovisual display na nagpapakita ng mga bagong disenyo ng Amihan Creations. Pinuri ng MC ang vision ng Villanueva family. Nang matapos ang video, nag-ring ang aking cellphone. Isang notification mula kay Elias. Si Lola Bituin ay nasa likuran na ng entablado. Handa na. Tumayo ako mula sa aking upuan at naglakad patungo sa gitna ng entablado. Lumingon sa akin si Doña Celestina nang may pag-aalinlangan. Miss Amihan, hindi ito ang time mo. Ngumiti ako. It is my time, Doña. The time for heritage and truth. Kinuha ko ang mikropono. Ang lahat ng mata sa silid ay nakatuon sa akin. Magandang gabi sa inyong lahat, ang wika ko. Ngayong gabi, ipagdiriwang natin ang heritage and truth. Hindi ko ito magagawa nang wala ang isang espesyal na tao. Ang tunay na tagapagmana ng sinulid na nagbigay buhay sa koleksyon na ito. Humarap ako sa likuran ng entablado. Pakitawag po ang ating surprise guest. Anunsyo ko, ang aking boses ay malakas at matatag. Ang tanging taong may karapatang magbigay ng pahayag sa gabing ito, Lola Bituin Amihan. Isang spotlight ang tumama sa likuran ng entablado. Ang matanda, suot ang kanyang tradisyonal na kasuotan, ay dahan-dahang lumabas. Ngunit hindi lang siya. Kasama niya si Elias at ang isang matandang lalaki, isang dating empleyado ng pamilya Villanueva. Ang mga mata ni Doña Celestina ay nanlaki sa gulat. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong. Sisi Bituin! Ang witness! Ang buong ballroom ay tila naging bato. Walang nagsalita. Ang tanging gumagalaw lamang ay ang paghinga ni Doña Celestina na tila nahihirapan. Kitang-kita ko ang biglang pagbagsak ng kanyang panga nang makita niya si Lola Bituin at ang matandang lalaki sa likuran ng entablado. Ano yan, Amihan? Galit na tanong ni Celestina. Pilit na pinapanatili ang kanyang poise.
Sino ang mga taong yan? Hindi sila kasama sa programa. Silence, Doña Celestina. Ang wika ko, ang aking boses ay hindi na amihan, kundi hiraya, matatag, malinaw, at may bigat. Ang mga taong ito, ang totoong boses ng heritage and truth na ipinagmamalaki mo. Hinarap ko ang mikropono sa matandang lalaki. Siya si Lolo Nestor, ang dating foreman ng aming pamilya, ang taong nakakita kung paano ninakaw ng lolo ni Leandro ang mga disenyo. Sabihin mo ang totoo, Lolo Nestor. Utos ko. Umatras si Celestina. Huwag kang maniniwala sa kanya. Bayaran yan, mga sinungaling. Ngunit hindi na siya pinansin ng mga tao. Ang spotlight ay nakatuon kay Lolo Nestor na nagsimulang magsalita ng walang takot. Ang mga disenyong nakikita ninyo, ang mga inabel at tinalak patterns na ginagamit ngayon ng Villanueva Textiles. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Ang lahat ng yan ay ninakaw. 40 taon na ang nakararaan. Ako ang saksi kung paanong ang pamilya Villanueva ay pumirma sa isang kasunduan na ipagpapalit ang aming lupain para sa mga disenyong ito. Ang aming pamilya, ang pamilya ni Lola Amihan, ay namatay sa gutom habang ang mga Villanueva ay yumaman sa aming kalungkutan. Ang usapan ay nagsimulang kumalat sa loob ng ballroom. Ang mga bisita ay nagbubulungan at ang media ay nagmamadali upang kunan ng larawan ang bawat sandali. Lies! All lies! Sigaw ni Doña Celestina. Hindi pa kami tapos, ang wika ko. Tumango ako kay Elias na lumapit sa isang malaking screen sa tabi ng entablado. Ang kasakiman ay hindi lamang naganap sa nakaraan. Ang wika ni Elias, ang kanyang boses ay matalim at may panawagan sa katarungan. Ang kasakiman ay nagpapatuloy. 4 na taon na ang nakararaan. Sinira ng pamilya Villanueva ang reputasyon ng isang inosenteng babae upang maprotektahan ang kanilang mga sikreto. Inilabas ni Elias ang isang dokumento, ang DNA test result. Ang babaeng ito ay si Hiraya Amihan del Rosario. Patuloy ni Elias habang tinanggal ko ang aking earpiece. Ang dating asawa ni Mr. Leandro Villanueva, ang inang tinawag na madumi at pinalaya sa bahay nila sa gitna ng bagyo. Bakit? Bakit? Dahil nakita niya ang inyong stolen designs. Hinarap ko si Leandro. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng luha. Wala na siyang pakialam sa mga tao. Leandro, ang wika ko, ang aking boses ay puno ng pait. Sabi mo, namatay ako, pero nandito ako. Pinatay mo ang Hiraya na nagmamahal sa'yo, pero ang Hiraya na lumaban para sa katotohanan ay buhay na buhay. Itinuro ko ang screen. Ang mga Villanueva ay nagtataka kung bakit si Leandro pa ang kasama ko. Nanginginig na itinuro ni Elias ang screen. Ang dokumentong ito ay nagpapakita ng katotohanan na matagal nang itinago. Ang anak ni Hiraya at Sandro ay 100% nagtataglay ng DNA ni Leandro Villanueva. Sa sandaling iyon, ang ballroom ay tila gumuho. Si Doña Celestina ay napasigaw. Impossible! I paid them! I burned the papers! Ang lahat ng mata ay lumingon kay Leandro. Ang dating mayabang na tagapagmana ay tumayo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang ulo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Anak ko, totoo? Ang bulong niya, tumitingin sa akin ng may halong sakit at pananabik. Ngunit wala na akong panahon para sa kanya. Kailangan kong tapusin ang laban. Hindi lang yan, Doña Celestina, ang wika ko. At sa wakas, ibinunyag ko ang aking huling alas. Kinukuha ko ang maliit na listening device na nakakabit sa mikropono. Sa loob ng ilang linggo, pinakinggan namin ang bawat plano mo, ang pagnanakaw ng disenyo, ang pagtago ng assets, at ang pangingikil. Sa screen, ipinakita ni Elias ang transcript ng recording.
Ito ang oras na pinagsalitaan ni Celestina si Leandro tungkol sa suspicious transactions at bituin project. Ang tinig na naririnig ninyo ay si Doña Celestina na nagtatago ng mga pondo at nagpapanggap na nalulugi. Ang ebidensyang ito ay ipinakita na namin sa mga kinauukulan. Sa likuran ko, 2 pulis at mga ahente ng National Bureau of Investigation, NBI, ang pumasok. Sila ay naglakad ng diretso patungo sa head table. Doña Celestina Villanueva, you are under arrest for fraud, conspiracy to commit libel, and economic sabotage. Ang sabi ng isang pulis, si Celestina ay tumayo, pilit na lumalaban, ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi! Hindi ninyo ako pwedeng arestuhin. Ako ang reyna ng gabing ito. Who is this girl? Ako si Hiraya, ang wika ko, at lumapit ako sa kanya. Ang taong sinabi mong patay na, ang katulong na iyong inalipusta. Bago pa man siya makasagot, naramdaman ko ang paglapit ni Leandro. Hinawakan niya ang aking pulsuhan. Hiraya, please, patawarin mo ako. Ang pakiusap niya. Anak natin si Sandro. Bumalik ka sa akin. We can be a family again. Pakiusap, ibalik mo ako sa kumpanya. Hindi ako lumingon sa kanya. Ang aking mata ay nakapako kay Celestina, na ngayon ay tinatangkang tanggalin ang posas na isinuot sa kanya ng pulis. Nang makita ni Doña Celestina na wala na siyang kawalaan, ang kanyang mukha ay naging asul. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig nang walang ingay. Ang buong ballroom ay nag-ingay. Ang spotlight na nakatutok kay Hiraya ay kumalat sa bumagsak na katawan ni Celestina. Hinarap ko si Leandro na nakatingin sa akin ng may pagmamakaawa. Hindi ko kailangan ng pamilya, Leandro. Ang wika ko. Kailangan ko lang ng hustisya. Ang ating anak ay may pangalan na ngayon. Ang iyong pamilya ay nawawalan ng isa. Tapos na tayo. Tinalikuran ko siya. Tinalikuran ko ang marangyang ballroom na nagmistulang sementeryo ng kasinungalingan. Wala na akong pakialam sa mga flash ng kamera o sa mga bulungan ng mga tao. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pag-asa, kasing bigat ng ginto, na dinala ko sa loob ng 5 taon. Dumiretso ako sa Makati Med. Nang makita ko si Elias at Lola Bituin na nakatayo sa labas ng kwarto ni Sandro, tumakbo ako at niyakap ko sila ng mahigpit. Wala kaming sinabi. Ang aming mga yakap ay sapat na upang iparating ang aming tagumpay at ang aking pasasalamat. Pumasok ako sa kwarto. Ang maliit na kama ay punong-puno ng mga wire at tubo. Ngunit si Sandro ay nakangiti. Nanay, nanalo ka. Ang wika niya nang makita ako. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Oo, anak. Nanalo tayo. Sagot ko habang hinahalikan ko ang kanyang noo. Nanalo tayo para sa pangalan mo. Sa mga sumunod na araw, ang balita ng pagbagsak ng Villanueva Textiles ay nangibabaw sa lahat ng balita. Ang buong imperyo ay naglaho tulad ng bula. Ang mga Villanueva Towers ay na-seize. Si Doña Celestina ay na-confine sa ospital, binabantayan ng mga pulis. Ang kanyang hiya, kahihiyan, ay mas masakit pa sa anumang parusa. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento kasama si Elias, tinawagan ako ni Leandro. Hiraya, please, magkita tayo. Ang pakiusap niya sa telepono. Nasa labas ako ng ospital. Gusto kong makita ang anak ko. Gusto ko kayong makita. Nag-aalangan ako, ngunit alam kong may karapatan si Sandro na makita ang kanyang ama. Lumabas ako at sinalubong ko siya. Nakita ko ang isang taong durog, malayo sa dating mayabang na tagapagmana. Ang kanyang damit ay gusot, at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Leandro, ang wika ko. Hindi na ako ang asawa mo, pero hindi ko ipagkakait kay Sandro ang ama niya. Maari mo siyang makita sa ilalim ng mga kondisyon ko.
Kahit ano, Hiraya. Ang sabi niya, lumuhod siya sa sementadong lupa. Patawarin mo ako. Nabulag ako sa kayamanan at sa mama ko. I chose the money over you. Ngayon, wala na akong kahit ano. Kahit ang pangalan ko, hindi ko na maibigay kay Sandro. Please, bumalik ka na. Start over. Promise ko, poprotektahan ko na kayo. Tumingin ako sa kanyang malungkot na mukha. Ang galit ay naglaho na. Napalitan ito ng awa at panghihinayang. Hindi ko kailangan ng pangako mo, Leandro. Ang wika ko. Kailangan ko ng isang lalaking may sariling paninindigan. Ang lalaking pinakasalan ko ay matagal nang namatay sa karuwagan. Ang amihan ay hindi na babalik sa'yo. Naglabas ako ng isang check. Ito ay isang malaking halaga. Ang share ko sa Villanueva Textiles. Ito ang huling bahagi ng kontrata. Ang sabi ko, gagamitin ko ang pera na ito upang maitayo ang sarili kong kumpanya at para linisin ang pangalan ng aking lola. Ikaw, Leandro, kailangan mong humanap ng sarili mong buhay. Magsimula ka ulit. Hindi sa likod ng apelyido ng mama mo, kundi sa sarili mong kamay. Ang karapatan mo sa anak mo ay mananatiling buo, ngunit ang karapatan mo sa akin ay matagal nang naglaho. Ang pagtanggi ko ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay nababalot ng lungkot at tumalikod. Sa pagtalikod niya, naramdaman ko ang pagtatapos ng aming kwento. Sa tulong ni Elias, binili ko ang lumang factory ng Villanueva Textiles at pinalitan ko ang pangalan nito. Tinawag ko itong Amihan's Legacy, the Hiraya Weaving Cooperative. Ito ay magiging isang kooperatiba na tutulong sa mga kababaihan sa Ifugao. Bumalik kami sa Ifugao. Isang hapon, nakaupo ako sa tabi ni Lola Bituin. Ipinakita ko sa kanya ang bagong deed of sale ng factory. Hindi ko gagamitin ang mga ninakaw na disenyo, ang sabi ko sa kanya. Gagamitin namin ang mga orihinal. Ipinarehistro na namin ang lahat ng designs. Ito na ang katapusan ng Villanueva Textiles. Ngumiti si Lola Bituin. Sabi ko na sa'yo, Hija, ang paghihiganti ay hindi kailangan ng dugo o luha. Ang kailangan lang ay katotohanan. Tiningnan ko ang maliit na kubo na dati ay aking taguan. Ngayon, ito ay simbolo ng aking pagbangon. Kinuha ko ang lumang kwaderno ng aking lola. Ang orihinal na padron na nakita ko noong gabing pinalayas ako. Dahan-dahan, sinunog ko ang photocopied pages na ipinadala sa akin ni Elias. Ang mga kopya na ginamit ng Villanueva. Ang apoy ay sumilip sa dilim, nagbibigay ng liwanag. Ang bawat pahina na nasunog ay tila nagpapalaya sa aking kaluluwa mula sa kadiliman. Ang buong kwarto ay napuno ng usok. Ang usok ng abo ay sumasama sa hangin. Tila nagdadala ng mensahe ng kapatawaran at kapayapaan sa kaluluwa ng aking mga ninuno. Hindi ako nag-asawa ulit. Ang pag-ibig ko ay nakatuon na kay Sandro at sa aking trabaho. Si Elias ay naging isang tapat na partner, isang kaibigan, isang tagapayo, isang kapatid. Wala kaming kilig moments. Ang aming relasyon ay isang pader ng paggalang at pagtitiwala. Ang aking tagumpay ay hindi nakasalalay sa isang lalaki. Ito ay nakasalalay sa aking sariling mga kamay. 3 taon ang lumipas. Ang Amihan's Legacy Weaving Cooperative ay lumago. Ang dating gusali ng Villanueva Textiles ay puno na ngayon ng buhay, ng tawa ng mga kababaihan at ng mga kulay ng sinulid. Ang aming mga disenyo ay hindi na ninanakaw, kundi ipinagmamalaki. Ang bawat tela na lumalabas sa aming mga kamay ay may kasamang kwento ng pag-asa at pag-ahon. Sa tuwing makikita ko ang mga ngiti ng mga kababaihan na umaahon sa kahirapan, nararamdaman ko ang tunay na kapayapaan na hindi ko kailanman naramdaman nung nasa mansyon ako.
Hindi ko kailangan ng isang mamahaling palasyo upang maging reyna. Ang aking trono ay ang aking loom at ang aking korona ay ang dangal na binalik ko sa aking pamilya. Isang Sabado ng hapon, nakaupo ako sa isang bench sa labas ng aming factory. Ang aking mata ay nakatuon kay Sandro na ngayon ay 8 taong gulang na, malaki at malusog. Naglalaro siya sa gilid ng ilog kasama ang mga anak ng aming mga weaver. Ang kanyang tawa ay kasing linaw ng tubig sa ilog. Hindi ko na kailangang mag-alala sa kanyang pangalan. Sa kanyang paglaki, alam niya ang buong kwento. Kilala niya si Lola Bituin. Kilala niya si Lola Amihan. Ang kanyang pagkatao ay binuo hindi sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan ng mga sinulid at ng kanyang matapang na ina